Literal ng ngiting tagumpay ang Pinoy Olympians habang bumabati sa kanilang mga kababayan nating nag-abang sa kanilang taga-suporta sa Heroes Welcome Parade. At nakatutok live si Joseph Moro. Joseph! Yes, Vicky, mainit nga ang naging pagtanggap ng ating mga kababayan dito sa 16 natin ng mga Olympians na nagpakita ng galing sa 2024 Paris Olympics na yan, kahit pa tirik na tirik ang araw maghapon kanina. Sing-init ng tanghali ang pagtanggap ng mga kababayan nating nagabang sa Heroes Welcome sa mga sumali sa 2024 Paris Olympics. Alas 4 ng hapon nang dumating ang mga atleta na masiglang-masigla sa nakita nilang mainit na pagsalubong. Hindi alintana ng ating mga kababayan ang init ng araw kahit kaninang umaga pa sila nag-aabang dito sa ating mga Olympians. At nang dumating nga, wala na silang pagsidlan ng kanilang tuwa at pride sa mga Pilipino na nakapagbigay ng karangalan sa ating bansa. 16 na atleta ang sumampa sa float sa pangunguna ni Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Game na game ang mga atleta sa pagsiselfie sa mga nag-aabang sa kanila. Masaya po. Kasi siya po ang ating pambatos sa ating Pilipinas. More fun in the Philippines po. Nag-AA pa nga si Carlos Yulo. Hindi naman na nakadalo si Paul Volter EJ Obiena dahil kailangan na nitong lumipad dahil may kompetisyon sa August 21. Ang homecoming parade ikinasa ng pamahalaan bilang pagkilala sa karangalang ibinigay ng lahat ng atletang dumalo sa Olympics. Alam naman po natin, first time natin na umangat sa ganitong level ng ganitong importanteng kompetisyon. Parang umangat tayo ng milya-milya. First time nating nakadalawang ginto at dalawang bronze sa history ng 100 taon natin halos na pakikipagtunggali dito po sa Olympics. Umikot ng iba't ibang kalye sa Maynila ang parada at nagtapos sa Rizal Memorial Sports Complex. Tila simula pa lamang ito ng tagumpay ng Pilipino. Ayon kay Cynthia Carrion, presidente ng Gymnastics Association of the Philippines, ngayon pa lamang nagkakasana siya ng Gymnastics Olympic Team na sasabak sa Los Angeles sa 2028 kasama ang dalawang kapatid ni Yulo. I'm going to have a team. Not only Carlos Yulo, I want a whole team, Philippine team. With his brother as well, will be all the two, Carlos and Eldrew, and he will have enough. Vicky, mukhang kailangan na nating masanay dito sa mga homecoming parade ng ating mga magagaling na mga atleta. At para lamang sa abiso sa publiko, kung kayo po ay dadaan dito sa bahagi ng Metro Manila sa P.O. Campo, medyo mabagal lang po ang daloy ng trapiko dahil patuloy pa rin yung programa na ginagawa para sa ating mga atletang Pinoy dito sa Maynila. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Fit para sa ating Olympic heroes ang mainit na pagsalubong sa kanila mula sa paliparan hanggang sa Malacanang at Camara. Si Golden Boy Carlos Yulo nakatanggapan ng mga dagdag na pabuya at nakapunta na rin sa kanyang pabuyang condo unit. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pagbaba pa lang ng eroplano sa Villamor Air Base kagabi, hindi na naalis ang ngiti ng mga atletang Pinoy na nagbigay karangalan para sa bansa sa katatapos lang na 2024 Paris Olympics. Proud na itinaas si Olympic double gold medalist Carlos Yulo ang watawat ng Pilipinas, kasama si bronze medalist Nesty Petesio. Ngiti at yakap naman ang sinlubong sa kanila ng mga kaanak at mga taga-suporta. Pinusuan din ang cute bonding moment ni Pinoy Paul Volter EJ Obiena kasama ng ilang estudyante. Literal ng ngiting tagumpay ang Pinoy Olympians na hindi rin pinalagpas ang pagkakataong mag-selfie na magkakasama. Pagdating sa Malacanang, isa-isa naman silang sinulubong at kinamayan sa red carpet ni Pangulong Bongbong Marcos at ng First Family. Sa awarding ceremony, ang 20 million pesos sa premyo ni Yulo, tinapatan ng parehong halaga ng Office of the President. Ginawaran din siya ng Presidential Medal of Merit. Tinapatan din ng parehong halaga ang 2 million pesos sa premyo ng bronze medalist sa sina Nesty Petesio at Ira Villegas. May presidential citation din sila. Ang Pangulo, may regalo rin para sa Pinoy Olympian na hindi nakapag-uwi ng medalya. Basta nag-Olympian, bigyan natin tigi 1 milyon, di ba? Ima-match pa ng Office of the President yung bibigay mo para at least matulong tayo.
bukod pa ron, dahil sa ating pangingilala sa mga lahat ng tumulong, the coaching staff, bibigyan din natin ng kalahating milyon para sa kanila. Very festive ang inihandang hapunan ng palasyo na pinagsaluhan ng mga atleta at kanilang mahal sa buhay. Pumost din ng Team Pilipinas sa Grand Staircase sa Malacanang. Bukod sa Office of the President, may pabuyaring 6 million pesos para kay Yulo ang Kamara. Dinagdagan pa yan ng 8,010,000 pesos ni House Speaker Martin Romualdez. We will conduct a review of our legislation, among others, Republic Act 10699, the National Athletes and Coaches Benefits Incentives Act. Kailangan amendahan natin para may bibigay ng suporta at tulong po sa lahat ng mga atleta natin. Kanina may grand welcome din para kay Yulo sa Taguig, kung saan sakay siya ng gondola. Doon formal nang itinurn over kay Yulo ang pabuyang condo unit sa BGC. Fully furnished ang 3-bedroom unit na nagkakahalaga ng 32 million pesos. Papahalagan and iingatan po yung mga ganong biyaya ng Diyos din po at mga bigay ng mga mabubuting tao. Pinagkalooban din siya ng art piece at ng 3 million pesos. Labis ang pasasalamat ni Yulo at ng iba pang Pinoy Olympic medalist sa tagumpay at suporta. Grabe, hindi pa rin po ako makapaniwala hanggang ngayon na naka-gold po ako sa 2 aparatos pa po. Sobrang pagpapasalamat po talaga sa taas po. Inisip ko po sa talagang mag-medal kasi po grabe po yung suporta po sa amin. Inisip po, sayang naman po kung wala pong iuwi. Sa 17 years ko, pagiging national athletes, nakita ko talaga yun, na mas sinuportahan po nila kami ngayon. Pero higit sa mga papremyo na isang Pangulo na bigyan ng mas malalim na suporta ang mga atleta, naniniwala raw si Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino na mas malayo pang mararating ng ating mga atleta. Isusulong daw niya ang pagkuha ng mga dayuhang coaches at paglahok sa mas maraming international competition para mas malinang pa ang kakayahan ng Pinoy athletes. Let's accept the reality that we can hire from developed countries, more developed countries, for foreign coaches, no? and look at the result. We broke the record for 2 consecutive Olympics. We were #1 in Southeast Asia. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.